Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong ginugugulan po nila ngayon ang investigasyon sa Kongreso at sa Senado. At dito po nakatutok po sila sa sinasabi pong mga contractors at yung mga nasa DPWH. At hindi pa natin alam kung tututukan din po nila yung mga politiko na puno yung ugat ng korupsyon magmula sa politiko, DPWH at mga contractors. Pero ngayon po, mga tambay, ay nakatutok pa lang po sila sa mga contractors. At syempre po sa mga district engineer ng DPWH, mga kababayan. Ang tanong, mananagot kaya ito? At kaya nila ipakulong lahat ng sangkot na mga magnanakaw at demonyong politiko? Baka ito po'y matulad lang kay Napoles. Dahil si Napoles lang po, halos ang nagdurusa po. Dahil di po ba sa akusasyong pedap? Siya lang po ang halos nagsosolo. At yung karamihang mga politiko ay nakalaya na at politiko rin po ngayon naglilingkod po sa bayan. Pag-usapan po natin ngayon at komentuhan po natin lahat ang issue po ng korupsyon sa ating bansa. Ito po, unahin po muna natin dahil iniimbestigahan po may paliwanag po rito si Senator Jinggoy Estrada about po rito sa napakaraming aligasyon. Ito pong si mga diskaya, lalo po sa mga nakukuha nilang kontrata sa DPWH, mga tambay, ay ugat daw po ito at systematic na korupsyon ayon po kay Senator Jinggoy Estrada. Ito po, iniimbestigahan po nila, isa ito si Diskaya, mga kababayan. Pakinggan po natin ang komento o pahayag ni Jinggoy Estrada. Sir, during the Blue Ribbon Committee last week, you also talked about Wawaw Builders and yung ghost project dun sa Bulacan na nakarating sa inyong, or yung impormasyon tungkol dun sa ghost project sa Bulacan na nakarating sa inyong opisina. Ano po ang inyo pang maikukwento sa amin tungkol dun sa na-discover nyo doon? Well, I still have to talk to my research staff kung meron pa silang mga na-discover ng mga anomalya. So, siguro within this week, marami na rin tayong ma-discovered pa ng mga ghost projects. Not only siguro in the province of Bulacan, but also in various provinces, other provinces here in our country. Wawaw Builders pa rin po yung tungkol sa yung inimbestigahan ninyo or iba ng contractor? Marami yan. May mga yung sa St. Timothy, St. Gerald, yung pagmamayari ng Diskaya, yung Sara Diskaya. So, kasi, maybe watch the interview of the couple kay Corina Sanchez. Talaga, nakakagulat yung mga revelations dun sa interview kay Corina Sanchez. We've seen, of course, it's in social media, all of those videos about their properties. What do you make of their wealth? Is it something that they could legally generate given their income? Your guess is as good as mine. How can a couple who started from scratch acquire or purchase 59 luxury vehicles? And sinabi naman yata doon isa sa mag-asawa na yun na ang gateway nila sa pagyaman nila nung sumali sila sa DPWH. So that is very, very clear. Okay. So you think hindi or katanggap-tanggap bang paliwanag yun, yung pagsali nila sa DPWH? Is it something that what would make it a legitimate income? Well, we have to research for the documents, no, yung mga biddings. Kasi I think itong mag-asawa nito, marami yata maraming yung mga tao dito, contractors, no? Mm-hmm. Maraming mga pangalan
I think they have nine. Nine yata siya, if I'm not mistaken. At yung siyang na contractors na yan, I think they garnered around billions of pesos from the DPWH. Sir, aside from the Diskaya, sir, and the Wawaw Builders, any other contractors that you're investigating? Yung SYMS, I think they are also involved in those projects. Sir, can you give us an idea kung ano yung lahat ng mga iniimbestigahan ninyo, ano yung total amount of transactions that are Wala involved? pa akong figures, RG. I still do not have the figures. Yan po mga tambay, napakarami pong mga contractors, merong Wawaw at syempre po ang sinasabi pong famous at pinag-uusapan po sa mainstream media at lalo-lalo po sa social media, ang mga Diskaya mga tambay. Ang mga Diskaya. Ito po mga tambay, pakinggan naman po natin ang nangyari naman po mga kababayan. Dito po sa isang nung panahon po ni Pinoy na napakarami din pong involved. Katulad po nito, itong flood control, mga ghost project. At ito po ay sinasabi pong naging PIDAP mga katambay. Ito po, hinatulan na po. At napakarami pong naging sangkot na politiko rito. Pero po, ngayon po ay nagsosolo po siya at pinagdurusahan niya po ang malawakang korupsyon din po. At sana ay wag pong matulad ito. Ngayon po sa panahon natin sa malawakang systematic na korupsyon ng flood control na ang makukulong lang at mananagot ay katulad lang po ni Napoles. Itong mga nasa utusan nila, itong nasa ground na sinasabing mga utusan nila, ang mga contractors, mga kababayan. Katulad po ni Napoles, isa pong itong contractors mga tambay. Pakinggan po natin ang nangyari po kay Napoles. Hinatulan na po siya. Mga kababayan. Set up ko lang po. Makukulong ang negosyanteng si Janet Lim Napoles sa loob ng 55 taon matapos siyang hatulan. Yan, umpisahan po natin sa umpisa. Makukulong na po siya, mga kabayan. Pero walang politiko na kasama na involved dito, mga kabayan. Makukulong ang negosyanteng si Janet Lim Napoles sa loob ng 55 taon matapos siyang hatulan ng Sandigan Bayan nitong Biyernes sa maling paggamit ng 7.55 million pesos Priority Development Assistance Fund o PDAP ni dating Congressman Mark Douglas Cagas IV. Sa desisyon ng 3rd Division ng Anti-Graft Court, napatunayang guilty si Napoles sa 2 kaso ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at 2 kaso ng malversation of public funds. Kasama rin sa hinatulan sa parehong kaso sina Dennis Cunanan, Maria Rosalinda Laksamana at Rodora Mendoza na nakatakdang makulong ng hanggang 18 taon. Pinagbabawalang humawak ng pampublikong posisyon at inutusan ding magbayad ng milyong-milyong pisong multa. Ang mga kaso ay nagmula sa alegasyon na pinalitan ng Napoles Link Foundations ang mga PDAP-funded projects ni Cagas nang walang public bidding at hindi naipatupad ang mga proyekto. Di po ba mga kababayan? Hindi po ba walang pinakaiba ito sa mga ghost project po ng flood control at mga mahihinang klaseng proyekto po ng DPWH? Ito po kay Napoles. Kaya po ang tanong po natin, may mananagot kaya rito na mga politiko o katulad lang din po ni Napoles na siya lang po at yung sinasabi po na mga hindi politiko ang involved? Mahigit 50 taon, 55 years ang sintensya po at siya po ay magdurusa ng ganong kahabang panahon. Ang tanong natin, wala po ba siyang kasabwat ng mga politiko sa panahon po niya na umugong at talagang pinag-usapan ang issue ng PDAP na isang damukal na pera na galing din po sa kabangyaman at mga politiko po. Kung wala pong politikong magbibigay sa kay Napoles, ay hindi rin po siya makakahawak ng pera na sinasabing PDAP. At ito rin po ang aligasyon po mga katambay. Yung panahon po ni Napoles, may aligasyon din po sa mga politiko
Katulad po ng nakaupo po ngayon na si PBBM. Binanatan po ito nung panahon ng kampanyahan ni Senator Alan Cayetano. Pakinggan po natin si Senator Alan Cayetano tungkol po sa PDAP na issue po ni BBM, mga kabayan. Sa Pilipinas, pag antibiotics, pandesal, ang nanakawin mo, sigurado huli ka. Pero pag nagnakaw ka ng malaki, magiging congressman ka. Pag mas malaki ninakaw mo, magiging senador ka. Pag barkada mo si Napoles, syempre si Napoles, i-clear ka, barkada mo siya Di ba? Magiging vice president ka. At pag naging presidente ka, mga kasama mo, kasama na sa corruption. Yan Sa po mga Pilipinas, tambay. antibiotics, pandesal, ang nanakawin Noong panahon mo, po, sigurado huli. Noong panahon po ng kampanyahan na tumatakbong Vice President, ang natalo po noong mga panahon na yon na si BBM, at ngayon po nanalo na siyang presidente, ay sinasabi po ni Senator Alan Cayetano na barkada raw po ni BBM ang Napoles, mga tambay. Kaya nga po sinasabi po, pag nagnakaw ka lang ng mga antibiotic, at hindi lang naman antibiotic, magnakaw ka nga lang ng manok sa kapitbahay mo Di ba? Magnakaw ka nga lang ng itlog sa kapitbahay mo, makukulong ka na. Pero nakulong naman po Nakulong naman po, di po ba, Senator Cayetano? Nakulong naman po si Napoles. Pero yung mga politiko na katulad ninyo, mga politiko, mga senador, mga congressman, presidente, vice president na sinasabi na hindi naman nanalong vice president yan at nanalong presidente. Pero makukulong po ba? Ngayon po, mas matindi po ang ginawa po nilang issue ng corruption ngayon. Hindi lang po ang flood control ang pinag-usapan. Ayon na rin mismo rito kay Senator Estrada, Jinggoy. At si Jinggoy Estrada ay nakulong po yan sa issue rin po ng PDAP. Excuse me po. 3 po sila na inakusasyonan po ng issue ng PDAP. Kasama po si Manong Johnny. Si Manong Johnny po ay pinawalan lang po dahil po sa sinasabing sa sobra ng katandaan. Nagkaroon na po siya ng immunity o sinasabing exempted ka na kahit ikaw ay magnakaw dahil matanda ka na, mga kababayan. At si dating Senador Bong Revilla ay nakulong din po ng ilang taon dahil po sa PDAP. Sila po ay malayang-malaya na po ngayon at katunayan po, malaya na po si Senator Jinggoy Estrada at nag-iimbestiga na po siya sa corruption po ng mga sinasabi pong involved sa flood control. Pero sila po ay naging involved din po. Kasama raw po ayon kay Senator Cayetano ang Pangulo ng Pilipinas sa PDAP ni Napoles. Pero si Napoles ay magdurusa ng mahigit 50 taon at yung kanyang ibang mga kasamahan na hindi naman mga politiko ay 18 taon bubunuin at magmumulta pa ng daang-daang milyon o napakaraming milyones ang pinamumulta pa sa kanila. Ang tanong, makakabalik pa ba? Makakabayan? Hindi na po makakabalik. Ang mga ninakaw po ng mga demonyong mga politiko umano doon po sa panahon ng PDAP. Wala na po yun. Dahil pagdurusahan na po ni Napoles. Wala na po yung mga bilyon-bilyon, trilyon na ninakaw po noong mga panahon na yun. At sa tingin po ba ninyo, mga kababayan, dito po sa mga ginagawang investigasyon, hindi po ba ito magiging Napoles 0.2 o yung 0.02 o sinasabing Napoles parehas lang ng Napoles issue at magiging Napoles style lamang ang mangyayari sa gagawin pong mga ganito pong sinasabing malalim na investigasyon at si Napoles na katulad po nito na sinasabing nakatutok po sila sa sinasabing gumagawa ng ghost project at mga mahihinang klase na mga proyekto na ginugulan at binuhusan ng limpak-limpak na salapi ng taong bayan. How many billions? At kung susumahin mo ay trillions ang ginastos ng taong bayan at may pagkakautang pa na tayo rin ang magbabayad dito sa mga ginawa ng mga demonyong mga politiko at kasama po ang mga contractors at kasama po ang lahat na involved sa DPWH at syempre po ang mga engineering po dyan, lalo-lalo po sa mga distrito.
mga kababayan, na kumukontrol at humahawak po ng mga proyekto. Yun, kaya nga po yung sinasabi natin, systematic po yan. Systematic magmula po doon sa head, sa pinakaulo nila, mga kababayan. Dahil po, kung hindi po systematic po ang korupsyon ngayon sa kanila, sa binagoong Pilipinas, tatagal po ba yan na mag-aapat na taon? Mahigit 3 taon, tatagal po ba yan kung hindi po systematic yan? Kung hindi po nila pinag-isipan at pinagplanuhan yan, kung paano po nila kontrolin at hawakan ang pera, ang budget ng Pilipino at sinasabing dadali nila sa sinasabing build better, more nila. Ang nangyari po mga tambay, korupsyon, pamor. Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, yung ginagawa po investigasyon ng Senado, sana po mga kababayan, hindi po ito matulad sa nangyari po kay Napoles na siya lang po ang nadiin at walang mga politikong nakulong. Meron man nakalaya. Hindi po katulad na nangyari kay Napoles. Mga kabayan, bubunuin niya ang 55 taon sa bilangguan. Samantalang sa mga politiko, hindi man lang po naka-10 taon. Ilang taon lang po, malaya na mga kababayan. Ang tanong, yung ninakaw po ba ng mga politiko ay mas maliit sa ninakaw o naging pera ni Napoles at sa mga naging pera ng Diskaya na sinasabi po? Yan po yun yung mga contractors, yung mga kapitalista natin na pumapasok para maging contractor ng DPWH. Katulad po, isa po ito, yung sinasabing Pamilya Diskaya at yung marami pa po na sinasabi po mga contractors, pero 15 po dyan yung sinasabing napakarami pong nakukuhang proyekto sa DPWH sa gobyerno. At syempre po, ito rin po si Diskaya. Ito pong pamilya ng Diskaya ay napakarami pong nakukuhang proyekto. At sinabi pa ni Jinggoy na hindi hihigit o hindi lalagpas sa 10 o 9 na meron silang ganitong systematic para makakuha ng isang damukal na proyekto sa DPWH. Ang tanong, wala po bang involved dyan politiko, mga congressman at sa DPWH? Itong pamilya pa lang ng Diskaya yan. Wala pa yung iba. Bulacan pa lang yan. Bulacan pa lang ang kanilang iniimbestigan halos. Yung sinasabi nga po natin, napakarami po yan. Buong Pilipinas po yan. Mga kababayan, buong Pilipinas po na talagang ginugulan po nila ng isang damukal na flood control project. Hindi lang po ang Bulacan. Buong Pilipinas. Kaya nga po systematic ang ginawa po nilang korupsyon. Ang Bulacan po ang nangunguna. Yung sinasabi pong top 10, yung top 10 po na pinakamaraming nakuhang proyekto ng flood control magmula po nung panahon nila na 2022 hanggang ngayon po. Ang Bulacan po ang nangunguna. Nasa 668. Pumapangalawa po ang Cebu, 414. Ang pangatlo po ay Isabela, 341. Ang Pangasinan, 313. Ang Pampanga, 292. Albay, 273. Leyte, kung saan po tagaroon ng speaker, ay 262. Tarlac, 258. Camarines Sur, 250. At ang pangsampo sa pinakamaraming proyekto ng flood control ay ang bayan mismo ng BBM ng Pangulo, ang Ilocos Norte. Nasa 224 projects of flood control. At gaano po karami ang mga ghost project dyan. At syempre, gaano po karami ang mga flood control na wala po at napakahina ng standard. At ito po yung mga sira-sira na at karamihan po ay ghost project pa, mga kababayan. Sa Bulacan pa lang yan. Hindi pa sila nag-iimbestiga sa buong probinsya o buong Pilipinas na meron pong proyekto ng flood control. Kaya nga po yung sinasabi natin, mga contractors po lang ba ang iipitin? Kaya wag naman sana mga kababayan, mga tambay, na matulad lang po itong sinasabi nilang systematic at talagang grabe po ang korupsyon.
Ibang klaseng korupsyon ito. Dapat nga po rito may nai-impeach na eh. May nai-impeach na po sanang Pangulo sa ganitong klaseng korupsyon na 4 na taon, mag-4 na taon. Mga kababayan, systematic. Wala pong nai-impeach at wala pong say at wala pong sinasabi man lang ang ating mga men in uniform dito. Nananatili po silang tulog. Issue pa lang ito ng flood control. Wala pang ang iba. Napakarami pang issue pagdating po sa pera ng bayan. Hindi po ba? Nandiyan pa ang PhilHealth, ang ginto natin sa Central Bank, at ang ginawa po nilang 2025 national budget. Hindi po ba? Nanalagyan po na yung mga blanco po ay hindi po bababa. Ang naisingit daw po nila yan ay 241 billion, mga kababayan, ayon po kay Congressman Ungab. At yung ginawa po nilang impeachment na napakarami pong anomalya ang nangyari po dyan sa mga pumirma ng impeachment ng Vice President, ang umuugong po dyan. At yan po pinatotohanan po ni Congressman o ni Representative Toby Tiangco na hindi raw po bababa sa 150 million ang pumirma po dyan. At wala pa dyan ang issue po ng Maharlika Investment Fund, PDIC, ang ating pong GSIS, ang ating SSS, at syempre po yung ating PhilHealth, at marami pang iba na sandamuka lang issue, puwera pa yung issue ng pulburon at coke sa Commander-in-Chief. Mga kababayan, ang tanong, wala po bang mananagot? Wala po ba tayong pananagutin? At hindi po ba natin ito hahabulin? At lalong-lalo po ang Commander-in-Chief na 3 taon mahigit na pinabayaan niya na magkaganito at magkaubos-ubos at mapunta lang po sa mga demonyong mga kawatan sa ating bansa. Di po ba? Sa kanila lang po napunta halos ang pera ng Pilipino. Hindi kaya? Kaya nga po dito mga tambay, ang ginagawa lang po nila puro investigasyon. Kitang-kita na po ang nangyayari po. At mismo sa pagmumukha na nila, kahit po ang Pangulo, kitang-kita po sa pagmumukha at nakikita niya face to face ang mga proyekto niya na siya po ang Pangulo ngayon. Proyekto niya, mga kababayan. Pero yung sinasabi nga po natin, baka po dumating ang araw, dumating po ang panahon at oras ay maging ala Janet Napoles lang po itong issue na ito. Janet Napoles lang po. At yung mga politiko na sangkot dito na nagkamal ng limpak-limpak na salapi, yung mga demonyong korap na magnanakaw ng mga politiko, mga kabayan, ay mananatili po na malinis ang kanilang pagkatao at mananalo pong muli dahil sila po ay mga kandidato at politiko. Mangyayari po, malinis na naman sila. Ang magiging sacrifice, ang isasakripisyo po ng mga politiko, lalong-lalo po yung mga may kapangyarihan at dikit na dikit po doon sa sinasabing systematic na korupsyon, ay ililigtas po nila ang kanilang ulo. At ang kanila pong gagawin po dito ay style Janet Napoles. Di kaya mga contractors lang po ang makukulong at mapaparusahan. Hindi kaya ng mahigit 50 taon na katulad po kay Janet Napoles, mga kabayan. Wag naman po sana. Dahil po nakita na po natin yan eh. Napakarami involved sa PDAP. Pero 1, 2, 3 tao lang po hanggang 4 na tao lang ang naparusahan, mga kababayan. Sana hindi po mangyari ito. At yung sinasabi po nilang tinututukan po nila ang pamilya Diskaya, sana hindi lang po pamilya Diskaya ang kanila pong tutukan. Lalong-lalo po sana tutukan po nila at panagutin at makulong din po at isuka po at ibalik sa taong bayan ang katulad po ng ginawang desisyon po ng Sandigan Bayan kay Napoles na kailangan niya po magbayad ng mga multa o penalties na milyon-milyon. Dito po sana sa mga politiko, hindi lang po sana milyon-milyon. Lahat po ng nawalang pera sa taong bayan, kasama po mga contractors, mga politikong magnanakaw at mga nasa DPWH. Lahat po sila ay isuka po sana nila lahat ang mga sinasabi mga ghost project at ang mga ginawa po nilang proyekto
na puro po sablay. Sablay. Sana po, magmula po sana sa Commander-in-Chief, mga congressman, mga senador na involved, ay managot po sana sa batas. Hindi po sana matulad dito sa sinasabi ko po. Pasensya na po kayo kung ako po'y makulit na matulad po kay Janet Napoles ang issue na ito. Sana po, wag naman po sana mga kabayan. Dahil nahandyan naman po si Senator Marcoleta, wag naman po sana pumayag siya na maging ala Napoles lang po ang issue na ito. Thank you po mga tambay sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At ganoon din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyo mga kabayan. Thank you po. At syempre po yung panalangin at dasal po natin. Magkaisa po tayo na isama po natin sa mga dasal natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, na mailayo po siya sa kapahamakan. Ganon din po ang ating dating Pangulong Duterte na siya po ay madugtungan pa po ang kanyang buhay, kalakasan at mailayo rin po siya sa kapahamakan. At sana po ay malagpasan niya po ang ginawa pong panggigipit at sinasabi pong sobrang pamumulitika na maganid sa kapangyarihan. Malagpasan niya po sana sa awat tulong ng Panginoon. Muli po mga katambay, maraming salamat po. Ingat-ingat po tayo sa muli. Paalam. Bye-bye.